Hey guys, welcome to my channel. Please don't forget to like and subscribe for more. Antay na guard at cap sa kanya. Kaya nga patuloy pa rin siyang naglinis at nagawa pa siyang ibidyo ni Giselle. Nang matapos ng malinis ni Moira, siya ay umuwi na agad at pagod at umiiyak. At sinabi niya kay Zoe na pinahiya na naman siya ni Lynette at Giselle sa maraming tao at naging katawa-tawa siya. Kaya nga itong si Zoe ay galit na galit sa mama ni Annalyn at gusto niya itong sugurin. Samantala, ang mga picture at video naman na kinuha ni Giselle kay Moira habang naglilinis ito ay naisip niyang ipakalat din sa internet. Ito nga ang araw para makabawi na rin siya kay Moira dahil si Moira ang nagpakalat ng kanyang sikreto noon. At kung sino ang binayaran ni Moira noon para magpakalat ng sikreto niya ay yun din ang kinausap niya para ipakalat ang mga video ni Moira na naglilinis siya at isa siyang klepto. Nang makita naman ng lalaki kung sino ang ipapakalat niya, nakilala niyang ito si Moira. Sinabi naman ni Giselle na si Moira ang nag-utos sa kanya para ipakalat ang kanyang sikreto. Kaya ngayon si Moira naman ang ipapakalat niya at doble pa ang ibabayad nito sa lalaki. Kaya hindi na nagdalawang isip pa ang lalaki at agad na rin siyang pumayag. Gayunpaman sa East Ridge naman ay may manliligaw si Annalyn at may dala pang bulaklak. Tinanong niya si Luningning kung nasaan si Annalyn. Sinabi naman ni Luningning na busy si Annalyn at hintayin na lang niya. Nalaman naman ni Regan na may naghahanap kay Annalyn kaya kinausap niya ito. Nagpakilala naman si Regan na best friend siya ni Annalyn. At pagtatanong niya sa lalaki kung manliligaw ba siya ni Annalyn. Tugon naman ng lalaki na manliligaw pa lang. Dahil nagsiselos naman si Regan kaya sinabi niyang 2 linggong nasa mission itong si Annalyn. Sa kabilang banda naman dahil sa galit ni Zoe nang makitang sinaktan ni Lynette ang kanyang ina, kaya gusto niyang kausapin ito. Pero si Annalyn ang nakita niya kasama si Dr. Carlos. Kaya pagtatanong niya na nasaan ang ina nito. Galit pang sinabi ni Zoe na ginawang katawa-tawa ni Lynette si Moira at napahiya sa maraming tao. Tugon naman ni Annalyn na ngayon ay alam niya na ang pakiramdam sa tuwing sinasaktan din ni Moira ang kanyang ina. Sa galit naman ni Zoe ay sinabunutan niya itong si Annalyn. Si Dr. Carlos naman ay inawat niya si Zoe at pinagtatanggol niya si Annalyn. Sinabi ni Dr. Carlos kay Zoe na parehas sila ng nanay niya na mahilig magsimula ng gulo. Dagdag pa niya na tigilan niya na itong si Annalyn dahil wala naman siyang kinalaman sa away nila ni Moira. Patuloy ngang pinagtatanggol ni Dr. Carlos si Annalyn kaya nakaramdam ng pagsiselos itong si Zoe dahil siya ang sariling anak pero hindi siya nagawang ipagtanggol ng kanyang ama. Inis naman na sinabi ni Zoe na magsama silang dalawa at walang kwentang ama itong si Dr. Carlos. Kaya napaisip naman si Annalyn na bakit nasabi yun ni Zoe na walang kwentang ama si Dr. Carlos. Gayunpaman, nagpasalamat naman si Annalyn na pinagtanggol siya ni Dr. Carlos kay Zoe. Mas mapapalapit na nga ang loob ni Dr. Carlos kay Annalyn kaysa kay Zoe. Na-brainwash man ni Zoe si Dr. Tanyag pero meron namang handang magpakatatay para kay Annalyn at yon ay si Dr. Carlos. Yan ang dapat nating abangan sa next episode ng Abot Kamay na Pangarap. I just wanna be certain I don't wanna waste all our time.